Magandang araw mga kabarbero, welcome back sa panibagong vlog. Pag-uusapan namin yung kung paano kami nagkaroon ng magandang barber shop sa halagang 75,000 pesos. Nandito nga pala si partner Albert Tagulina. Hey, what's up mga kapwa natin yung barbero. So yun nga, pag-uusapan natin yung paano kami nagkaroon ng magandang barbershop at malinis na barbershop sa halagang 75,000 pesos. So alamin natin kung paano ba kami nagkaroon nito. Anong unahin natin? Paano natin pagkasya yung 75,000? Okay. Yun. Nagkaroon tayo ng barbershop. Hindi madali na magkaroon ng magandang barbershop sa halagang 75,000. So, nagawa namin ito dahil sa tiyaga, sa tiis at tiyaga. Una namin ginawa, way back 2020, bago mag-pandemic, naghahanap na talaga ako ng upuan na mura. Kahit paano ay hindi naman sa brand, hindi rin naman sa second hand. Basta yung makakamura lang. So, dumating yung pandemic, yung mga March, naghanap-hanap ako ng upuan na binebenta dahil maraming mga barbershop yung nagsarado nung time na yun. So, tumingin-tingin ako sa online. At least, nakita ito ni Mrs. yung upuan. Si Mrs. ang unang nakakita ng upuan, kaya binenta din ng barbershop. So, nakita niya. Ang presyo is nasa 11,000. Tatlong upuan na. So, murang-mura na. So medyo may oo, nagdagdag na lang ng 500, naging 11,500 para i-deliver dun sa lugar namin sa Caloocan. So, yun nga. At after noon, na-deliver na, na-standby pa siya, na-stock pa siya ng mga ilang buwan. Mga siguro, mga 5, 4, ganun pa. So, naka-stock lang siya dun sa bahay namin sa Caloocan. Kasi yung uwi namin siya ng Bicol ni partner JC. At least, ginastosan na namin siya ng 11,500. Para yun yung una naming plano. Bumili muna kami ng upuan para talaga at least salamin na lang, madali na lang yung ibang barbershop needs. So ngayon, nung netong mga 2020 rin, ang sunod naman na binili ko, dahil nasa Manila ako noon ikaw nandito pa rin. Na ang plano lang namin ni partner is social media lang yung chat namin para bumili ng mga gamit. Total ako yung nasa Manila. Pinag-uusapan na lang namin kung ano mga kailangan sa barbershop at kung paano makapagsimula na magtayo ng barbershop dito sa Dahil. Kasi ang hinahabol kasi namin, yung maganda na gamit pero mga second hand, gano'n, mga mura, baka mura kami. Practical. Yung pagiging practical kasi ang hinahabol dyan, di ba? Kaya ang ginawa ko, yan, yung upuan, nakahanap ako ng 11,000 sa online. Sa tiyaga lang, yung tiis at tiyaga, makakahanap ka talaga. Tapos, ang sunod na binili namin ni Mrs., kasama ko si Mrs. nung bumili, mga ilaw. So, yung mga ilaw na pang social, tulad ng mga, yung mga spotlight na talagang pang social yung dating ng mga ilaw, yung mga nasa high-end barbershop, yun yung naging inspired sa amin, mga gandang ilaw nila. So ang binili namin dun sa Binondo is nasa 4,000 yata yung dalawang ilaw na spotlight, pero siya, ang bulb niya tig-3. Kaya ipapakita namin yan dun sa namin dito sa kwentuhan namin na to. Tapos yung siguro nasa 4,000 to plus yung ilaw na classic lamp, yung parang vintage na nilalagay sa mga high-end barbershop na parang Japanese style sa wall, kinakabit sa wall para maging maganda yung harapan ng salamin. Tapos yun nga, dahil pauwi rin kami ng probinsya, pina-tracking namin siya. So, sinabay namin siya dun sa mga gamit namin. So, sa halagang parang mga 20,000, meron na kaming magagandang ilaw at meron na kaming upuan na 3 peraso. So, 20,000 lang. Sa 20,000 pa lang, medyo maganda na. Meron na tayong ilaw na maganda, na hindi yung mga ordinaryong ilaw lang na nakikita natin sa barbershop, sa mga normal na mga barbershop. So, bagamat ang gupit namin is 100 lang, medyo pinaganda naman namin yung
interior namin. Kahit pa paano pinasosyal namin o pinaklas namin para maging malinis, kaya-aya dun sa mga customer. Dahil ang liit na nga ng budget mo, tapos ang disenyo pa ng shop mo is hindi mo pagagandahan. So, maging practical tayo. Maghanap tayo ng mas magagandang pwedeng i-design sa barber shop na kahit mura yung gupit, at least maganda yung bawi naman sa design at bawi rin sa quality ng gupit. So yun nga, nasa 20,000 mahigit kasama na yung tracking magkano yung dinaw natin? Dinaw namin 25,000. 25,000. So mga nasa 50,000 na yung nagastos namin agad sa taon. Oo. Tapos mga iba pa mga gamit na pangailangan. Tulad ng mga upuan, ng mga waiting chair ng mga kliyente, mga salamin, naggumastos kami ng halos 5,000 mahigit. Tapos mga tarp, tapos mga ceiling fan na medyo malalaki. So ginastosan namin siya. Kaya kung i-total siya, halos umaabot naman 70 to 75,000 yung nagastos namin. So, sa ganitong lang. Kasama na dun yung mga binili naming mga treatment sa buhok, na mga galon-galon na treatment, mga pangkulay na isang box na marami na kami binili talaga. Halos ganun lang, mga 70 to 75,000. Maging practical lang talaga sa bibilin mo. Hindi yung makakita ka lang ng upuan na okay na to. So, kung saan ka makakamura at alam mo naman na maganda, hindi pa naman sira, maayos pa, malinis pa, hindi naman madumi, at alam mo naman na makakamura ka. Example, may mga binibentang chair na 7,000 to 8,000, isang peraso. So, kung alam mo na may mga nagbebenta ng mga buy one take one na halos 10,000 lang, tapos alam mo namang maganda na, so doon ka na. At least makalas ka man lang ng 2,000 hanggang 3,000 hanggang 5,000. Malaking bagay yun, di ba? So kaya ito, nabuo na yung shop namin. Meron na kaming ganitong design. Tapos yung ibang needs na lang, ang liit na no. Kumbaga, basta umabot lang siya ng 70 to 75,000. Wala pang aircon yan. Pero sa sunod na lang yung aircon pagka... Mag-aircon na lang kami sa susunod. Dahil lalo sa 4 na buwan pa lang naman, 5 buwan pa lang naman. Established pa lang. So yun nga, partner. Yun lang yung presyo. Hindi naman na lumaki yung presyo natin. Halos nagastos lang natin sa upuan is nasa 11,500 to 12,000. Yung mga ilaw na ganito, spotlight, yung classic lamp na yan na indoor to outdoor lamp, halos nasa lang yan, sa kulang-kulang 10,000. Plus yung shipping, hindi 30,000. Plus down, hindi 25,000, hindi 55,000. Plus yung mga basics need na lang yan, yung mga salamin dito sa barbershop, mga upuan, lagayan ng mga pomade. Kaya halos nasa 75,000 siya. So, ganun yung packaging. Sa mga nagtatanong kung bakit tayo nagka-sosyo. Tayo nagka-sosyo. Ano lang yan, biglaan lang. So, may mahaba na rin yung kwento kung bakit kami nagka-sosyo. Pero, hindi ito yung matagal na pinagplanuhan. So ano lang, bigla ang plan. Dahil sa pandemya. Dahil din naman sa pandemya. Alam mo naman kung sa Manila, mahirap naman magkipag-usap sa Manila sa pandemya. Ang hirap ngayon na halos kakaunti lang rin naman yung kumikita ngayon na barbershop sa Metro Manila. Halos karamihan naman palugi. So practical, uwi muna ng probinsya. Total, may probinsya naman, may sariling bahay naman. At least magtayo na lang ng barbershop sa sentro, sa city. So para naman, okay naman yung kita. Kahit pa paano meron lang kaming take 8,000, take 10,000 sa isang buwan. Malinis na yung take 10,000 kami, take 9,000. Okay na muna sa amin yun dahil nagsisimula pa lang. Pero labas na yung sa upa doon. Kumbaga kita na namin. Parang nasa 20,000 ang kita namin, hati namin. Okay na rin. Kesa wala. At least may tip-tip naman. State lang. State lang mga Saka sa mga nagpaplano dyan na magtayo ng barbershop, lagi niyong iisipin is yung pagiging practical. Hindi ko mo kaya yung bumili ng gamit na maganda, kaya yung bumili ng ganitong gamit, may pera kayo, bibilin nyo na. So pag-isipin nyo rin kung saan naman kayo makakamura at alam nyo naman na dekalidad pa rin yun. Lalo na pagdating sa upuan. Kahit luma yan bago, ang
magbe-base pa rin naman tayo dyan sa quality ng gupit. Tapos ikalawa, syempre, alam mo naman na kahit second hand, malinis pa naman, hindi naman madumi. Eh, basta okay ako dyan. Kasi yung quality naman yan, hindi naman nagbabago. Lalo na example, mga local brand natin ng mga upuan dito, diba? Yung mga layog, diba? Halos yung quality niyan, kahit tumanda ka na, buhay pa yan. Kahit lumang-luma na yan. So, kung alam mo naman na maganda pa, malinis pa, tapos makakamura ka, bilhin mo na, diba? Kung sakaling may dumating na panahon na kumita ka, ano mo lang, upholstery mo lang, bago-bago. So, kaya ganun yung naging mindset namin. So yun, hanggang dito na lang, no? Ayun nga, yun lang yung papayo natin. Subscribe mo na lang sa channel ni Kuya Barbero. Kuya Barbero, nasa 2.5 million na yung subscriber mo. Wow. Kaya kahit mag-unsubscribe na lang kayo. Oo. Bye-bye. Magpapaalam na muna tayo, hanggang dito na lang. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod namin i-upload ng video. Alright! Tayo nakakadaan sa kabila. Oo. Okay na, isa rin yung lugar dahil sobrang daming nakaraan, sobrang traffic nito The next day. Milk tea. Ay, gano'n, milk tea? Oo, ang problema, hindi nila yun nagamit. 5 buwan. Inabot na ng pandemic. The next day. Salamat. 1 hour later. Sa tina na papalakpakan ng maraming tao kapag nakita ka sa Ginagawa mo! Lang ganito kung sino pang pinili kung hindi makuha ng buo hanggang ganun na lang nga kailangan ko itong tanggapin. The next day. 1 hour later.
1 hour later. The next day.